sama-sama tayong magiging saksi. Nagbuga ng makapal na abo ang Bulkang Kanaon pasado alas 5 ng hapon ngayong araw. Ayon sa PHIVOLCS, umabot yan sa taas na 75 metro mula sa bunganga ng bulkan. Nagbuga rin ang bulkan ng mahigit 5,000 tonelada ng asupre kahapon. Nananatiling nakataas ang Alert Level 3 sa Canlaon. Bago sa saksi, tinangka umunong sagasaan ng isang motorista sa Davao City ang traffic enforcer na nanita sa kanya. Ang nahulikam na insidente sa pagsaksi ni John D. Esteban ng GMA Regional TV. Pinapatigil ng traffic enforcer ang kotse na yan, pero di ito nagpatinag. Inabante pa rin ng driver ang kotse kahit hinarang na ng enforcer ang sarili. Tumulong na rin ang isang gwardya para mapahinto ang driver. Pero nagtuloy-tuloy lang ito hanggang sa makaalis. Nangyari ito Sabado ng hapon sa Davao City. Ayon sa enforcer, sinita niya ang naturang sasakyan para tiketan dahil nag-illegal turn umano. Hinabol siya ng enforcer sakay ng motorsiklo hanggang umabot sila sa isang mall. Doon na niya hinarang ang kotse at muntik siyang masagasaan. Napablatter na ang insidente sa pulisya at nakapag-medical exam na rin ang enforcer. Handa raw siyang magsampa ng kaso laban sa driver. Nag-coordination mama with the Land Transportation Office para masumunan o matagalan sa pina ang kaning registered owner sa accident. Actually, ma'am, ang enforcer na injury, ma'am, no, in injury rato ang CTTMO enforcer, and then we are planning to, ma'am, kaya ang registration sa yung driver's license. Sinusubukan naming makuha ang panig ng driver ng kotse. Para sa GMA Integrated News, ako si John D. Esteban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nag-high ng diplomatic protest ng Pilipinas dahil sa pananatili ng tinaguriang monster ship ng China sa loob ng ating exclusive economic zone. Ang mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea kasama sa pinag-uusapan sa pulo ng mga leader ng Pilipinas, Amerika at Japan. Saksi, si Bernadette Reyes. Namataan ng China Coast Guard 5901 sa layong 66.69 nautical miles sa Pundakit, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, paikot-ikot ang tinaguriang monster ship malapit sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal at sa coastline ng Zambales. Bago ito, napalayo na ng BRP Teresa Magbanwa ang monster ship. Pero nagkaabirya ang barko ng PCG kanina. This early morning, BRP Teresa Magbanwa experienced overheating of its auxiliary engines. That's why it returned to the port of Bataan. That is primarily the reason kung bakit ang China Coast Guard was able to once again come near at a distance of 67 nautical miles. Papalit sa BRP Teresa Magbanwa ang BRP Gabriela Silang, pero mas maliit ang barkong ito at nasa kalahati lang ng haba ng monster ship ng China. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagsasagawa na rin ng maritime patrol ang aircraft ng PCG na may kakayanan magpadala ng radio challenge sa China Coast Guard vessel. Coast Guard, CD5901, this is BRP Cabra. Please leave this area immediately. Over. Nitong January 5 pa, niro-radio challenge ng BRP Cabra ng PCG ang monster ship na nooy mahigit 50 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales. Pero mahigit isang linggo na, hindi pa rin umaalis ang monster ship. Nitong January 10, ni-radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa ang mga barko ng China na namataan 70 to 80 nautical miles mula Zambales. China Coast Guard Vessel 3304. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Over. Sa isang punto, nag-deploy ang China ng helicopter ng kanilang People's Liberation Army Navy. Bagay na tinawag na provocative o mapanghamon ng National Maritime Council. Mariin nilang tinutulan ng patuloy na illegal presence ng mga barko ng China na pinalalala raw ang tensyon. Taliwas din daw ito sa Freedom of Navigation, Innocent Passage, Maritime Zone Act ng Pilipinas, United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 arbitral ruling. Hinikayat nito ang China na irespeto ang batas ng Pilipinas at utusan ng mga barko nito na tigilan ang paglabag sa ating EEZ.
Naghain daw ng diplomatic protest ang Pilipinas. Sa trilateral meeting ng Pilipinas, Amerika at Japan, pinuri ni outgoing US President Joe Biden si Pangulong Bongbong Marcos sa paghawak nito sa anyay agresibong mga hakbang ng China. Batay sa press release ng Presidential Communications Office, umaasa si Biden na itutuloy ng papalit sa kanyang si US President-elect Donald Trump ang pagtutulungan ng Pilipinas, Amerika at Japan sa maritime security at iba pang issue. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Pinabulaanan ni Olympic bronze medalist Yumir Marshall ang mga akusasyong nagtaksil siya at inabuso ang kanyang asawa. Saksi, si Mav Gonzalez. Parang kailan lang na masaksihan natin ang suportang ibinuhos ni Princess Marshall sa kanyang asawang si Yumir matapos ang bigo nitong tangkang magkamedalya sa 2024 Paris Olympics. Pero ilang buwan lang ang lumipas, nag-post si Princess tungkol sa umano'y relasyon ni Yumir sa ibang babae. October 22, 2024, nakita ko po yung wallet ng babae sa bag niya. October 24, nakita ko po sa Find My iPhone location, nasa area po siya ng NAIA Terminal 3. Nahuli umano niya si Yumir sa isang condominium sa Pasay. Pagbukas po nung security guard, pumasok yung ate ko, and then ako po yung huling pumasok. Pagpasok ko po, yung babae nakatayo. So nung nakita ko po na nandun yung asawa ko, pumunta po ako sa higaan, nakita ko nakahiga, walang damit. Ayon kay Princess, pinaaresto niya si Yumir at ang babae. Pero kalaunay pinakawalan din matapos niyang pumirma ng affidavit of desistance. Pero imbis aniya na magbago, ay minanipula pa umano siya ng boksingero. Kaya nakipaghiwalay na umano siya at pinutol ang komunikasyon nila. Kasunod ng trauma, emotional stress at physical abuse umano. Yung pananakit niya na tinatanong niyo kung ilang beses, hindi ko na po mabilang. So minsan talagang hindi niya napipigilan. Nasasaktan niya po ako. Pinabulaanan lahat yan ng Pinoy boxer. Walang nangyayari na pagtataksil. Nangyari yon bago pagtapos ng Olympics. Hindi na kami nagsasama dalawa. October 24. Nandun kami sa police station. Dahil sa galit niya, yung ginawa nila, pinahal niya kami ng concubinage. Nandun sa affidavit of desistance niya in-applyan niya na hindi totoo yung gusto inurong niya yung kaso. Na-inquest na kami kaya nagstay ako sa police station for 4 days. Hindi rin daw niya pinagbuhatan ng kamay ang asawa. Siya yung nagsasaktan sa akin. Pinoprotektahan ko sa sarili ko na huwag niya ako saktan at natatamaan ko siya na dahil sa pagprotekta ko sa aking sarili. Pinabulaanan din ni Yumir ang kwento ni Princess na kinuha niya umano ang lahat ng kanilang ipon para niya magpatayo ng bahay para sa kanyang babae. Hindi po totoo yun. Una-una, yung account namin, yung joint account namin, nasa kanya. Hawak niya ngayon. Yung lahat ng titulo ng bahay namin sa Maynila, yung mga property namin, nasa kanya. At yung sinasabi niya, pinapatayuan ko ng bahay yung babae, hindi yun totoo. Naghain na ang panig ni Princess ng reklamo laban kay Yumir kaugnay sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Kinatigan ng Muntinlupa Regional Trial Court ang hiling ng direktor na si Daryl Yap na gag order kaugnay sa petisyon para sa writ of habeas data na inihain laban sa kanya ni Vic Soto. Ibig sabihin, hindi maaaring isapubliko ang anumang usapin tungkol sa petisyon alinsunod sa sub judice rule. Paraan din ito para hindi maisapubliko ang iba pang detalye ng pelikula na batay sa teaser o pasilip sa social media ay tungkol kay Pepsi Paloma. Hiningi rin ng korte ang komento ng kampo ni Soto para sa motion of consolidation. Imbis naman na January 15 ay iniurong ang sunod na pagdinig sa petisyon sa January 17. Samantala, itinanggi naman ng kapatid ni Vic Soto na si dating Senate President Tito Soto ang pahayag ng kampo ni Yap na ipinadala sa isang kapatid ni Soto ang kopya ng script ng pelikula. Sabi ng dating senador, ibinigay umano ito kay Vic Del Rosario, ang big boss ng Viva Films, at hindi kay Vic Soto. Hindi umano nabasa na magkapatid na Soto ang script.
Humarap sa korte si Pastor Apollo Kibuloy para sa pagdinig sa kanyang petisyon na makapagpiyansa. Kaugnay po ito sa non-bailable na kaso na qualified human trafficking. Saksi, si Oscar Oida. Pasado 3:30 na ng hapon nang lumabas ng Pasig Regional Trial Court si Pastor Apollo Kibuloy matapos ang maghapong pagdinig sa inihain nilang petisyon para makapagpiyansa para sa kasong qualified human trafficking. Kung tutuusin, non-bailable ang kaso pero hiniling pa rin ito ng pastor na dumalo pa sa pagdinig kahit maluba umano ang ubo. At around 10 o'clock in the evening last night, I was about to file a motion that he be excused from personally appearing today. Pumunta talaga siya dito sa korte para ipakita na wala siyang kasalanan. Kanina, sumalang sa direct examination ng kanyang private lawyers ang testigo ng prosekusyon na si alias Amanda. Sa darating na Huwebes, i-cross-examine naman siya ng mga abogado ng depensa. Very ready kasi pag nagsasabi ka naman ng totoo, handang-handa ka naman kasi wala kang kailangang i-twist sa mga sasabihin mo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, ang inyong saksi. May bawas singil sa kuryente ng Meralco ngayong Enero. Halos 22 sentimo kada kilowatt-hour ang bawas singil. Katumbas po yan ng 44 na piso na bawas sa kabuuang Meralco bill kung kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour. Ayon po sa Meralco, pangunahing dahilan nito ang pagbabasa singil ng generation charge. May ipatutupad ding one-time refund ang Meralco pagsapit ng Pebrero. Abot po na hanggang 3 taon na sarado ang bahagi ng Mindanao Avenue sa Quezon City para sa pagtatayo ng Tandansora Station ng Metro Manila Subway. Sarado ang pinakagitnang bahagi ng kalsada pero naglagay ng diversion road na may parehong bilang ng lanes sa magkabilang panig nito. Ayon po sa MMDA, bahagya lang ang inaasahan nilang epekto nito sa trapiko sa lugar. May itinalaga rin silang traffic enforcers para tiyaking maayos ang daloy ng trapiko. Ang Tandansora Station ay isa sa 17 stasyon ng 33-kilometer subway na may kabuang halaga na lampas 400 bilyong piso. Halos 2 milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagtipon-tipon sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa kanilang National Rally for Peace. Ang pinakamalaking pagtitipon ginanap sa Quirino Grandstand sa Maynila. Saksi, si Rafi Tima. Halos wala nang maaninag na lupa sa dami ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagtipon-tipon kanina sa Quirino Grandstand. Bit-bit nila mga tarpaulin at placard na nananawagan ng pagkakaisa at kapayapaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay nakikipag-isa sa pamamahala sa layuning magkaisa ang sambayan ng Pilipino po at maging payapa po ang ating bansa. Ang pagtitipon ay tinawag nilang National Rally for Peace na ayon sa pamunuan ng INC ay suporta sa di pagsang-ayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At kung may naging awayan, hindi po ba ang tama ay pagsikapang malunasan ito at magkasundo-sundo alang-alang sa bayan. Sa isang mensahe, nagpasalamat ang Vice Presidente. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Nagtagal hanggang alas 6 ng gabi ang pagtitipon alinsunod sa kanilang ipinangako. Sa tala ng pulisya, mahigit 1.5 milyon na miyembro ng INC ang dumalo. Dumalo sa pagtitipon ang ilang mamabatas na kalyado ng mga Duterte na sina Senador Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo at Congressman Rodante Marcoleta. Naroon din si Senador Francis Tolentino. Pero ayon sa pamunuan ng INC, walang halong politika ang pagtitipon pero hindi rin nila pipigilan ang sinumang lalahok. Dahil sa pagtitipon, may mga isinarang kalsada sa Maynila. 5,000 pulis mula NCRPO at Region 3 at 4 ang idineploy. Yung mismong Iglesia ni Cristo ay may mga marshals po natin sa katauhan po ng mga iskan. And nakikita naman natin na sila na mismo ang nangangalaga doon sa
pag-entrance sa exit ng mga tao, sila rin ang tumutulong doon sa parking at saka yung traffic rerouting. May mga volunteer emergency medical personnel din at libreng pamigay ng mga tubig at pagkain. Ang INC ang ikatlong pinakamalaking religious denomination sa bansa na may 2.8 milyong miyembro. Sinasabing isa ito sa may impluwensyang grupo kapag eleksyon sa Pilipinas ang pinag-uusapan dahil sa block voting umano ng grupo at pag-endorso ng mga susuportahang kandidato. Bukod sa Quirino Grandstand, nasa 15,000 miyembro rin ng INC ang nagtipon sa Iloilo City. Sa Bacolod City hanggang 70,000 rin ang nakiisa mula sa iba't ibang lugar sa Negros Island. Nagtipon din ang mga miyembro ng INC sa Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, tinatayang nasa 300,000 hanggang 500,000 ang nakiisa sa rally. Sa Cagayan de Oro City, hindi naman napigilan ng ulan ang mahigit 20,000 miyembro ng INC na makiisa sa National Rally for Peace. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. 13.8 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura na naitala ngayong Enero sa Baguio City. At ayon po sa Pag-asa, posible pang bumaba yan sa mga susunod na araw. Saksi, si Nico Wahe. Suspect, mga nilalamig kahit tapos na ang Pasko. Mga taga-Northern Luzon yan na ine-enjoy ang malamig na temperatura pagpasok ng bagong taon. At ang talagang suspect na nagdadala ng malamig na simoy ng hangin, Northeast Monsoon o hanging amihan na medyo na late ng araw ayon sa Pag-asa. Yung mga past years po natin, usually malamig po natin panahon last week ng December or early January po natin. Kaso nga lang po, nagkaroon po tayo ng sunod-sunod na bagyo. Kung maaalala po natin, nag-umpisa po ito kay Christine hanggang sa naging sa huli po si Pipito. Kaya po sa term po natin, nausog po yung Northeast Monsoon po season po natin. Kaya ngayon pa lang po tayo nakakaranas na malamig na panahon. Ayon sa Pag-asa, 13 degrees Celsius ang pinakamalamig na temperaturang naitala nila sa bandang Benguet nito lang January 7. Sa Baguio City, 13.8 degrees Celsius naman ang pinakamalamig na temperaturang naitala ngayong January. At ayon sa Pag-asa, lalamig pa yan lalo sa mga susunod na araw dahil mas lalakas ang bugso ng hanging amihan. Inaasahan po natin possible po sa mga susunod na araw makapagtala din po tayo ng single digit na temperatura. Usually po kasi past amihan season natin nakakapagtala tayo ng mga 9, 8, 7. So hindi po natin tinatanggal yung posibilidad na makaranas po ulit tayo ng ganong temperatura para sa mga kababayan po natin, lalo na dito sa Baguio. Kung bababa raw ng 3 to 4 degrees Celsius, dito na mararanasan ang pagkakaroon ng andap o yung pagyeyelo sa matataas na lugar. Hanggang Marso bago magtag-init, mararanasan ang malamig na panahon. Bababa rin naman daw ang amihan sa bandang Visayas, kung hindi ngayong linggo ay sa susunod na linggo. Siyempre kahit enjoy sa malamig na panahon ng ilan, ay kailangan pa rin mag-ingat para makaiwas sa sakit. Usually yung mga acute upper respiratory tract infection yung mga nakukuha natin, no? Kasi malamig, no? Kasi andyan yung sipon, andyan yung ubo, no? So minsan din kasi nagkakaroon tayo ng mga sore throat. Posible rin daw tumaas ang blood pressure pag malamig ang panahon. Kasi syempre, mas nagtatry din yung katawan natin, no? Syempre, yung parang namumuo din yung mga ating mga cholesterol din dyan, no? Kaya hindi din masyado maganda yung circulation. Kaya mabuti raw na magsuot palagi ng panlamig para maprotektahan ang ating katawan. Kuminom din daw ng tubig. Syempre, kung may kayakap, mas mainam din daw. Valid naman talaga yan na kailangan gawin. Kasi syempre, once kasi yung body heat natin, no? Pwede kasi ito makatulong din dun sa taglamig. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Ngayong umiiral na ang election gun ban, nagbigay ng listahan ng PNP na mga dapat gawin sa mga checkpoint. 30 metro bago ang checkpoint, dapat may karatulang nagsasabing checkpoint ahead. Nakasulat din dapat ang pangalan at contact number ng Police Commission Officer at Election Officer sa lugar na tatawagan ng mga motorista sakaling may reklamo sila. Ang checkpoint ay dapat naiilawan ng maayos at dapat manaig ang pagrespeto sa karapatang pantao at hindi malabag ang police operational procedures. Bawal po itutok ang flashlight sa mata ng mga sakay ng sasakyan at dapat plain view ang pagmanman ng mga pulis maliban na lang kung may makitang baril o may nakagapos o nagpupumiglas sa loob ng sasakyan. At kapag may ganito makita, pwede pong ipatigil ang makina ng sasakyan at pababain ang lahat ng sakay nito.
Sa mga lugar na itinuturing na highly political at yung may mga pribadong armadong grupo, dapat naka-bulletproof vest at mataas ang kasanayan ng mga pulis. At ang mga motorista naman dapat kusa ng ibaba ang bintana ng kanilang sasakyan. May mga nagtatanong, pwede po bang kuhanan ng mga nakasakay sa sasakyan yung habang po sila ini-inspeksyon? Wala naman pong problema po yun kung sa tingin nila ay mas magiging ligtas po sila sa pagdaan po doon. At ang utos po ng ating Chief PNP ay dapat po ay meron po silang mga suot na body-worn cameras o kaya naman ay alternative recording devices. Kahapon lang po nag-umpisa ang gun ban pero may mga nahuli ng lumalabag. Kabilang ang isang umunong opisyal ng gobyerno at isang lalaking nasangkot sa disgrasya. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Wala pang 2 oras na umiiral ang COMELEC gun ban nang ma-recover ang 3 iba't ibang kalibre ng barir at mga bala sa isang pick-up sa Haro, Iloilo City kahapon. Ayon sa pulisya, rumisponde sila matapos mabangga ng pick-up ang mga stall ng bibingka. 2 ang sugatan. Hawak na ng pulisya ang driver na umamin umano na nakaidlip habang nagmamaneho. Hindi naman siya nagbigay ng pahayag kaugnay ng mga barir. Sa kabuuan, 31 ang naaresto sa mahigit 1,400 na checkpoint sa bansa. Ayon sa ulat ng National Election Monitoring Action Center na nakabase sa Camp Crame, 26 sa mga naaresto ay sibilyan, 3 ang security guard, 1 ang appointed government official at 1 ang naka-off-duty na sundalo. Nakumpiska naman ang 80 armas. Hanggang June 12 ang election period gun ban. Paalala ng COMELEC, habang umiiral ito, ang pwede lang magdala ng baril ay yung mga may gun ban exemption at yung mga pinahihintulutan ng batas na magbitbit ng baril. Good faith is not a defense. So, kung hindi pa lumalabas ang application nyo for exemption, ba't kinakailangan magdala ka na kagad ng baril? Ang titingnan lagi dyan, kapag ka ipoprosecute ka, at the time of your arrest, may exemption ka na ba? Ang mga lalabag, maaaring masampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Maaari silang maharap sa hanggang 6 na taong pagkakakulong at pwedeng hindi na mabigyan ng lisensya sa baril kailanman. Ang mga taga-gobyernong mahuhuli, maaari ring maharap sa kasong administratibo. Ipinakita rin ng COMELEC sa publiko ang Final Trusted Build para sa automated counting machine at consolidated canvassing system. Ang trusted build ay yung pag-convert ng source code na ginawa ng mga programmer sa machine-readable code. Ito ay para matiyak daw na ligtas at hindi madadaya ang sistema. Matapos nito ay nilagay na ang USB sa envelope tsaka sinelyuhan at pinirmahan. Plano ng COMELEC na ilagay ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas para matiyak na hindi mapapasa kamay ni numan. Officially na turn over na sa atin ngayon yung certificate, yung envelope na naglalaman ng pagpapatunay na yung CCS natin kasama ang ating ACM ay walang nakitang problema, defects or dagdag or whatever. Ibig sabihin, handang-handa na ang COMELEC na gamitin ang ACM pati ang CCS consolidation para sa gagawin natin na mock election ngayon darating na Sabado. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Naghain ng mosyon sa plenaryo si Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos para ideklarang bakante ang chairmanship ng House Committee on Appropriations. Kasunod niya, nagbitiw bilang chairman ng komite si Ako Bicol Party List Representative Zal Bico. Sa isang pahayag, sinabi ni Ko na nag-ugat ang desisyon niyang bumaba sa pwesto dahil sa kanyang kalusugan. Inalis si Ko sa gitna ng isyu sa pagpopondo sa AKA o ayuda para sa Kapos ang Kita program na pinangangambahang magamit sa politika. Sa pagbubukas ng sesyon, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang talumpati na magdaraos sila ng mga pagdinig para imbestigahan ang nangyayaring smuggling at hoarding na nagpapabilis anya ng inflation sa bansa. Pati ng halos 12 billion pesos na halaga ng mga expired na gamot at ang paggamit ng PhilHealth ng kanilang pondo. Bubusisiin din daw ang umano'y maling paggamit ng confidential funds. Panibagong adventure ang haharapin sa bagong yugto ng Lolong, Bayani ng Bayan. Ang kwento ng kapuso prime action hero na si Ruru Madrid, level up ang aksyon sa Season 2 at mas marami rin na makakalaban.
Nag-training pa ng Filipino Martial Arts si Ruru at ibang cast members para mas ma-highlight ang sarili nating kultura. Ipinakilala na rin ang mga magiging kalaban at kakampi ni Lolong. Kasama naman sa nagbabalik na cast ang love interest ni Lolong na si Elsie, played by Shira Diaz. Hindi rin mawawala ang kaibigan at kasangga ni Lolong, ang buwayang si Dakila. Sa Lunes na po mapapanood ang Lolong Bayani ng Bayan sa GMA Prime. Hoy! 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 Nagrambol ang grupo ng mga kabataang ito sa Cebu City. Sa inisyal na investigasyon, mga propman sila ng dalawang grupong kalahok sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan. Nagsimula raw ang alitan sa loob pa lang ng Cebu City Sports Center kung saan magkasunod na nag-perform ang dalawang contingent. Papatawag na sila ng pulisya at siniguro rin ng otoridad na hindi na mauulit ang insidente. Patuloy silang magbabantay hanggang sa sinulog Grand Parade sa Linggo. Buwis buhay ang performance ng 3-time world champion slackliner mula sa Estonia. Nilakad niya ang 100-meter na lubid na nasa pagitan ng Jumeirah Emirates Towers sa Dubai. Nakumpleto niya ang Highline Walk na yan na may taas na mahigit 200 metro. Kwento niya, dagdag challenge sa kanyang performance ang magkaibang taas ng 2 tower. Nag-open up ang mga bida ng Prinsesa ng City Jail at My Ilonggo Girl na parehong nag-premiere ngayong araw. Isa po sa mga ni-reveal ni Sofia Pablo ay ang hindi nila pagkakaunawaan ni Jillian Ward. Narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlas. Manamit ang batchoy naman! First episode pa lang, kakaibang Jillian Ward na ang nasilayan. Get out of my face! Nakilala ang dalawang mukha ni Jillian sa My Ilonggo Girl na sina Tata at Dennis. Kabado for real si Jillian sa series pero ayaw niyang mag-overthink. Pinaglalaroon ko po yung mga characters ko, which is sobrang fun kasi dual po yung roles ko dito, 2 po. Di rin nagpahuli ngayong araw ang pilot episode ng Prinsesa ng City Jail na pinagbibidahan ni Sofia Pablo at Allen Ansay. Sa kanilang pagsalang sa GMA Integrated News Interviews, hindi napigilan ni Sofia na maging emosyonal nang ibahagi niya ang kanyang hinarap na challenges growing up, gaya ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Why is it making you cry? Wala lang, kasi I'm just really proud na natanggap ko siya. I just really supported them kung ano yung magpapasaya sa kanila, even if it will mean na hindi kami kompleto. Ibinahagi naman ni Allen kung paano siya na-inspire sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ama na nagtatrabaho abroad. Lagi ko po sinasabi yan kay tatay na mag-iipon ako para hindi na siya magbarko. Pag nakapag-ipon ako magpaparal sa mga kapatid ko. Napag-usapan din ang ugnayan ni Sofia at Jillian Ward. What's the score between you and Jillian Ward? Actually, lagi po siyang natatanong sa akin. And I've always said na hindi kami magkaaway, hindi lang kami magkasundo or something. Ayon kay Sofia, season 1 pa lang ng series na Prima Donnas, hindi na sila maayos ni Jillian. Pero hindi idinetalye ni Sofia ang dahilan ng hidwaan. You can't force friendship to reconcile out of nowhere, lalo kapag wala pa kayong reasons, wala pa kayong ways na paano nga tayo magkakayos. Nabanggit din ni Sofia ang tungkol sa di nila pagkakaunawaan ni Will Ashley na nakasama niya sa Prima Donnas at ngayon kasama niya sa Prinsesa ng City Jail. Will and I also didn't talk for 4 years. Pero ngayon, okay na kayo? Yes, kasi before po we started taping, we talked. Yun po yung point ko na I think darating naman din yun with Jillian when the time is right. Kapag may taong nag-start na pati kayo mag-usap. Kasi yun po yung nangyari with Will. Naging okay kami kasi we both wanted to be okay na. And now is not the right time yet since kahit ako, labong-labo rin ako. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Jillian tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino,
Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.